And now guys, try naman natin dito sa power bank i-engrave si Pikachu. So, pakita ko sa inyo after. And heto, tapos na si Pikachu at eto yung kinalabasan. Ayan o. So, and ito naman guys, yung package inclusions, yung laman mismo ng box. So, meron tayong quick start guide. And then, syempre, ito yung ating engraving machine. Ito na mismo yung laser natin. Ganito siya, kalaki. And then, meron tayong smoke pipe. Ayan, meron tayong labasan ng hangin na mabaho at mainit or yung mababahong amoy goma kapag tayo ay nag-engrave na. And then, merong flange interface para naman ito dito sa ating smoke pipe para maikabit natin sa ating engraver machine. Meron tayong power adapter. Tapos, ito yung mga accessories pa natin. Meron tayo ditong plywood. Meron tayong acrylic. Meron tayong metal cards, focal gauge. Meron tayong brush. Meron tayong stylus pen. Meron tayong Allen key. Merong USB-C to USB-A adapter. At ito yung ating USB-A to USB Type-C cable. Ganito guys, kaliit lang itong ating engraver machine. Ayan, very cute lang siya, magaan lang. That's why perfect lang siya sa mga maliliit nating projects. Ito guys yung ating protective lid or yung ating cover. Tapos dito sa taas, meron pa tayong another cover or yung ating top lid. Ito naman yung ating LCD screen. Touchscreen na rin siya guys. Meron din tayong control button dito para naman siya pang resume or pang stop. And then narito naman sa loob, ito yung ating laser guys. Ito is 5 watts. Meron kasi mga laser na sa 3 watts, 5 watts at 10 watts. Pero itong nasa akin ngayon ay yung kanilang 5 watts. And then ito naman yung ating power port para naman siya dito sa ating 24 volts na adapter. Tapos meron tayong switch, meron ding Type-C port para sa flash drive natin. And then meron din tayong mga screws dito, 4 yan, para pang adjust ng height nitong ating engraver machine kapag medyo malaki yung ipapasok natin dito sa loob. And bago natin siya guys gamitin, kailangan din muna natin ilagay itong ating smoke pipe dahil kapag nag-i-engrave na tayo o kapag gumagawa na tayo mga projects ay possible na mausok at mabaho lalo na kapag goma yung ating bubutasan or ating i-engravean. So, ganito siya guys, kahaba. So, wag na natin guys patagalin, subukan na natin. So, ipa-plug ko muna itong ating power adapter kasi siya yung magbibigay ng power dito sa ating engraver machine. Kasi wala naman siyang battery sa loob, that's why direct power talaga yung kailangan niya. Kaya pag nag-burn out, mamamatay din siya. You have to use UPS guys para dito. So, eto na guys ngayon yung ating screen. Nakakonect siya sa Wi-Fi since meron siyang Wi-Fi connection syempre. So, meron tayo dito mga projects. Ayan, kung tayo is gagawa ng ating engraver o gagawa tayo ng cuts, pwede natin gamitin yung mga examples dito or pwede tayong gumamit ng SD card kung meron tayong nilagay. Pero as of now, hindi ako gagamit ng SD card kasi may mga template na naman dito. So, first guys, subukan nating mag-engrave dito sa plywood. Open natin to, tapos etong plywood, lagyan natin dito sa honeycomb para ma-check natin yung kanyang alignment kung tuwid pa at hindi magbali-balikot mamaya. So dito guys sa projects, meron na ditong mga templates na. Tingnan natin itong mga example dito. Meron ditong butterfly, pusa, may panda, merong ibon, and then meron pang Christmas tree, compass, flower, jaguar. Jaguar ba to? I don't know. Tapos meron pang isang tiger. Parang maganda yata to. Pero masyadong matagal siguro yan. Yung simple lang muna, unahan natin. So, meron ditong So, simulan natin dito sa ibon na to guys. Ayan, maganda siya eh. Tingnan natin kung kakayanin. Then, start natin. And heto guys, tapos na. So, let's see yung ating in-engrave. Look at here. Ayan, grabe. Ang ganda niya oh. No, look at the details guys. Medyo maitim lang siya kasi talagang sunog na sunog. Napalakas yata yung power ko. So mamaya subukan ulit natin. So subukan naman natin ngayon dito guys sa metal card na to. So ilagay natin dito sa ating honeycomb. And then dito sa projects. Tapos ito meron naman siyang built-in SD card guys. Pili tayo dito ng magandang panglagay natin. So meron tayo ditong mga engraving materials. For example ito, Algo Laser. Ganyan lang siya. Medyo simple. Pero ayoko niyan. Piliin natin yung medyo may buhay naman. So, eto kaya. Try natin tong aso. So, let's see. Tapos, click natin yung engraving, guys. And then, pating natin dito, ilagay natin yung materials na ginamit natin. So, siya is metal card na mayroong coating. Eto, coated metal. Ayan. And then, piliin natin yung, yung anong kalalabasan niya. So, piliin natin tong medyo, yung pinakamataas. Para kitang-kita mismo dun sa ating metal card. So, click natin yung confirm. Then, click natin yung processing, guys. Ayan. So, makikita natin kung gaano siya kalaki. Dito sa ilalim, tingnan natin kung magsasakto siya dito. Click natin tong laser na yan. Ayan. So, abot naman siya.
At sobra pa yung ating metal board. So, lalakihan ko pa yung size nitong aso na to. Try natin here. O, kayanin. Oops, sumobra. Kaya pala, isod-isod ko pa to dito sa taas. Ganyan. So, try ko nga ulit kung magsasakto na. Ayan, ayan, ayan. So, pwede na siya dito. Ayan. So, sasarahan ko na to. Then, click na natin yung start. Ayan. So, ngayon, nagle-laser na siya, guys. Ayan. Siya ngayon is nasa 0.29%. Medyo mabagal siya kasi naka-high quality. So, ganun yung itsura niya sa loob. Kita nyo ba yung laser? Ayun, yung kulay violet na yon. Huwag nating tataas yung taklob kasi titigil yan. At the same time, protection din natin sa mata yung ating taklob na yan. Medyo delikado kasi yung laser natin sa balat tsaka sa mata. So, hintayin natin matapos. 1.44%. And here na guys, tapos na yung ating ini-engrave. By the way, naglagay nga pala ako ng aircon kasi sobrang banas dito sa loob. So, eto, tingnan natin. Let's see kung ano yung kinalabasan. Ayun! Tingnan nyo ba? Kita nyo ba? Ayan o, ang ganda niya. Tingnan nyo, ayan o. Hindi siya basta makita kapag nakaganyan, pero pag ganyan nyo, ayan o, yung aso. O, diba? Ang ganda. Ayan o, ganda niya, diba? So, mamaya, subukan pa natin yung isa. And now, dito ko naman susubukan yung aso na nilagay natin. Dito kasi hindi siya gaano kita kasi nga black to. Metal card. Dito naman, subukan natin sa isang plywood. So, let's see. Eto, tapos na. So, tingnan natin dito. Ayun, ito na yung aso. Ito yung kinalabsan ng aso, guys. So, tingnan nyo dito. Eto, nasobrahan ko lang siya sa power kaya masyadong umitim. Pero yung ganda ng ano nyo, yung kanyang detail na detail talaga. Mukha siyang aso. Para siyang picture, no? Ang galing. Now, try naman natin sa acrylic. Yung acrylic siya is plastic. Para siyang PVC. So, try naman natin dito. Yan. So, now, try naman natin dito sa ibon. Eto. Tingnan natin kung ano yung magiging itsura niya gamit yung acrylic. Oops, sa sobrahan. So, eto, start natin. Ayan, processing. Medyo matagal-tagal to kasi medyo malaki yung ika-carve natin dito, yung ating ile-laser. So, eto na guys, ngayon tapos na yung ating ibon dito. Eto na yung ating final result. Ayan, di ba? Mukhang ibon din naman. Ang problema kapag acrylic or mga plastic katulad nito, kapag sobrang init, kapag sobrang dami ng ating mga borloloy na pinagpiprint or pinagka-carve, ay possible na masunog. Katulad nito, yung mga bawat gilid niya ay medyo parang sunog. So, nagdikit-dikit kasi nga plastic, di ba? So, mahihirapan. Kapag sa plywood naman, iitim naman yung mga gitna na yan kasi sunog. So, ngayon naman guys, subukan naman natin dito sa metal coated nito na tumbler. Ito ay stainless steel. Mahirap mag-engrave dito kasi ito ay matigas. Pero pwede naman siya sa mga metal coated. Tapos, kailangan ay dito lamang pahaba. Hindi siya papaganon kasi nga mahihirapan ito. Kailangan pa natin ng rotary yung umiikot na kinakabit dito. Pero wala tayo noon kaya ang gagawin ko is pangalan lamang na diretsong haba lamang papunta dito. So para mas mabait at makita natin, subukan natin. Hindi lang nga ito magkakasya dito kasi masyadong mataas. So gagawin natin, i-adjust natin itong ating machine. Angat-angat natin. Pwede siyang may angat pa dito eh. Kapag naiangat na natin, lagyan natin ng mga tornilyo sa gilid para hindi ulit bumaba kasi mahirap mag-engrave kapag ganyan. So marami naman siyang kasama mga tornilyo kaya madali siyang gawin. Ito, lagay ko na siya dito. I-center natin dito sa may gitna. Tapos, sukatin natin itong ating laser. So, okay naman. Kapag hindi sakto yung ating laser matadong mataas, ito yung pansukat natin. Kailangan natin siyang i-adjust dito sa taas. Ito yung pang-adjust natin, itong bilog na to. Kapag pinihin natin siya counterclockwise, siya is bababa. Kapag clockwise naman, kapag ganyan, pakanan, siya naman is tataas. Dito, ang gagawin ko, magta-type na lamang ako ng pangalan. So, lalagay ko ay pangalan ko. So, Daniel Katapang. Daniel Katapang. Touchscreen naman siya, kaya madali na. Pero good thing here is, pwede naman siyang i-connect sa cellphone natin. Pero in my case, para hindi hassle, dito na lamang tayo sa mismong app niya. Mas mabilis naman, ayan. Ibaba na natin to. Ayan. Hindi talaga siya masasara ng diretso. Tapos, process natin. So, ayan. Siya is nagle-laser na. Hindi ko alam kung anong kalalabasan yan. Kasi, first time ko rin lang mag-laser ng ganyang tumbler na pabilog. Tingnan natin kung talagang gagana nga siya. Pero sana gumana. Maganda kasi malagyan natin yung tumbler. And here guys, tapos na itong ating nasa tumbler na to. Tingnan natin kung yung tsura niya. Hindi ko alam kung naging tagumpay. Tingnan nyo nga. Ay, grabe. Agad ah. Ayan o, ayan o. Daniel Katapang. Ang galing. Napangalanan nga natin to. Astig, di ba? Ngayon, hindi siya basta-basta mawawala. Tagtagin natin yung alikabok dito. Pagpagan natin. May kasama naman siyang brush eh. Ayan o. Medyo madumi pa. Ayan o. Ang ganda, di ba? Daniel Katapang. So, pwede pa natin siyang dagdagan ng iba pang design. And heto naman guys, ngayon yung pangalawa nating engrave dito. Tingnan natin. Ayun, gumana rin siya. Ayan o. Pusa. Ayan o.
Eto guys, oh, nasa baba yung Daniel Katapang, sa taas naman yung pusa. Ganito siya kapag hindi masilaw. O, di ba? Pwede rin pala siya dito, no? Astig, pusa at pangalan. And now guys, try naman natin dito sa power bank i-engrave si Pikachu. So, pakita ko sa inyo after. And heto, tapos na si Pikachu at eto yung kinalabasan. Ayan o. So, bawas natin siya ng konti kasi medyo maalikabok pa. Yan, tagtagin natin yung mga sunog na part. So, ayan yung kinalabasan niya. Ayan o. Yan. And now, susubukan ko naman dito sa ating platito, which is marble yata to. Susubukan natin kung kakayanin niya. And eto na guys, so ito yung resulta after marami na akong ginawang test, pero hindi talaga kayanin sa ganitong tsura ng sa ganitong platito, yung marble. Hindi kaya kahit yung pinakamalakas na power na. So ito nga pala guys ay merong tatlong way ng paggamit. Pwede mo gamitin mismo dito sa machine, o kaya naman pwede mo siyang i-connect sa ating cellphone, and yung isa pa ay pwede rin siyang i-connect sa computer. Pero for me ay kahit dito lang sa machine okay na. Tina-transfer ko na lang dito yung file na o yung mga picture or text na gagawin ko kasi mas convenient to unlike i-connect pa sa cellphone or sa computer. Lalo na yung computer mas mahirap. So dito okay na, mas madali. Meron pa ako nakita sa internet kung paano siya gamitin. Yung iba ginagawa nila mga keychain katulad niya no. Bumibili pa silang iba't ibang materials. Pero in my case, hindi ko naman kailangan yung mga keychain na yon. Perfect na ako sa pag-curve or pag-i-engrave lamang ng pangalan sa mga projects. Okay na yon. Medyo nahirapan pa nga ako dito sa aso na to. Tsaka dito sa 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 plastic na to, medyo mahirap din siyang ukitan. And din sa mga metal cards, medyo mahirap sila. So mas better lang ay dun sa mga power banks, madaling lagyan ng pangalan. Kaya guys, kung bibili din kayo, ay goods din naman siyang pagpraktisan muna bago natin gamitin doon sa mga final projects natin. Kasi nung una, nag-trial and error din talaga ako. Marami akong mga nasayang na gamit. Katulad nito yung aking phone case. Tingnan nyo yung nangyari dito. Nasunog siya kasi napasobra yung power. Ayan. Butas. Ginawa ko yung ibon, magkabaligtad. Tapos yung pusa, okay siya. Tanyo, maganda yung pagka-engrave dun sa pusa. Pero yung likod, may panda. Kaso ito, nasunog sobra dito sa ibon. Nasobrahan sa power. Kaya kung gagamitin nyo syempre to ay magta-trial and error din kayo. And eto guys, tapos na ako mag-engrave ng mga projects ko dito. Bale, ito yung mga naging successful na ginawa ko. So number 1, eto dito sa ating axe na pabango. Nilagyan ko siya dito ng pangalan ko, Daniel Katapang. And so far, okay naman siya. Hindi naman siya malabo. Sakto naman. Yun nga lang, medyo makulay itong axe na to. Kaya hindi rin siya basta makita. Pero so far, nag-work naman ng maayos. And then yung pinakamaganda talaga dito ay eto yung ating tumbler or yung ating water heater. Ayos na ayos yung pagkakalagay ko dito. May pusa sa taas, tapos may pangalan na Daniel Katapang sa baba. Tsaka malinis yung pagkakagawa niya dito. Okay na okay to. So ito yung pinaka-perfect ko ditong nagawa sa lahat. And then meron pa tayo sa maliit na power bank. Nilagyan ko siya ng pangalan Daniel Katapang. Yun nga lamang ay medyo malabo yung pagka-engrave ko. Pero so far, readable naman. And then next, ito namang isang 10,000 mAh na power bank. Si Pikachu, okay na okay din to. Perfect din yung pagka-engrave na dito. Kitang-kita naman si Pikachu dito, di ba? Okay na okay siya. And then ito pa yung isa pang power bank. Nilagyan ko siya dito ng pusa, tapos may pangalan sa taas. Medyo makunat pala yung ganitong material, yung plastic niya. Kaya hindi siya basta matalaban na laser. So far, okay naman yung pusa. Yung pangalan lang sa baba ay nagka-doble-doble ako kasi nakadalawang times ako dito. Kaya hindi siya naging working, hindi siya perfect agad. Tapos yung taas naman, kita nyo, mayroon din siya ditong parang paro-paro na nilagay ako. Yun nga lamang ay hindi siya pantay, kaya pangitingnan. Pero so far, gumana naman na maayos. And then yung last dito sa power bank na 80,000 mAh, nilagyan ko siya ng pusa sa gitna. Okay din naman yung pagkakalagay natin dito. As we can see naman, okay na okay din naman sikat. Ayan. Pero yung pinaka-perfect ko talaga para sa akin dito ay itong tumbler, yung water heater ko na maliit. Ito talaga. Ang ganda ng pagkakagawa. Tingnan nyo. Ayan, diba? So far ay malinis. And next si Pikachu. Ang ganda. So, ayun guys for today's video. Yung link nga pala nito, yung price ay ayan. Tapos yung link, ilalagay ko niya sa ating description box below. I-click nyo na lang kung gusto nyo rin tingnan yung iba't iba pang products na meron sila. Yung mga pang talaga, yung may mga umiikot, yung may rotary na kasama. Yung talaga yung ginagamit sa mga tumbler, sa mga tasa, ganon. Pero itong nasa kan is basic setup lamang. Kaya pang mga maliliit na projects lamang siya. Mga halos pang bata nga lang eh. Pero sa ganito is nagamit ko naman. Pero para mas better ay tingnan nyo rin yung iba't iba pang variation doon ng ganito kasi may malaki pa doon talaga yung pang malakihang setup na. So, ilan for today's video guys and see you sa next upload.